Isang magandang hapon sa inyo mga kasambahay. Ako si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pag-asenso. At ako naman ang inyong entrepenay, Tina Marasigan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay namin sa inyo na inspired success stories ng ating mga entrepenoys. At muli natin pag-aralan ang iba't ibang tips pagdating sa negosyo. Dito lang yan, sa kakaibang inspiring livelihood show sa television. Ang Bidang Pinoy! Alam ba itong mga awards na ito? Ginawad to sa ating Bidang Pinoy. Pero alam mo, Jonathan, alam ko yung Bidang Pinoy natin ngayong hamon. Marami siyang pagsubok na dinanas bago niya makamit yung success niya sa pagninegosyo. Marami talaga tayong mararanasang mga problema at pagsubok. Ika nga, ito ang spices of success ng mga negosyante. At kilalanin natin at alamin ang inspiring success story ng ating Bidang Pinoy! Dito sa May Kawayan, Bulacan na binansagang Country's Jewelry Center ng Pilipinas, nagmula ang ating Bidang Pinoy na si Antonio Atienza Jr. o mas kilala sa tawag na Boy. Nagkaroon ako ng idea sa jewelry, siguro mga nasa late high school ako noon. Nung ang tatay ko, pwersahan akong pinapupunta sa kanyang tindahan, sa kanyang pawn shop, para mag-aral ng pag-uuri ng ginto every Saturdays, pagka weekends. So, yun. Napwersa akong matutunan kung ano ang ginto, ang pilak, brilyante. Yung father ko nag-inspire, nagturo sa akin talaga initially. Subalit noong umpisa ay walang interes si Boy sa pag-aalahas. Determinado siya sa kanyang pangarap na maging isang doktor. Pero nung dumating na nasa kolehiyo na ako yung magme-medisina, bumagsak yung negosyo ng father ko. So wala akong choice kundi maghanap ng paraan kung paano ako makakasurvive. At dahil sa financial problem nila, napilitang mag-shift si Boy ng course mula sa medicine papunta sa commerce. So inofera naman ako ng isa kong kamag-anak na tumao sa kanilang tindahan, ako mag-uuri ng ginto, mamimili kami ng gold, at sila ang magpapaaral sa akin. So that started it all. Hindi namin alam kung anong gagawin namin at that time. But we were so lucky. In spite of that, nagka-problema kami financially, bumagsak ang negosyo, halos lahat kami nakatapos ng kolehiyo. Sa kanyang sariling sikap sa pagtatrabaho, habang nagsusunog ng kilay sa eskwela, nagtapos siya ng kolehiyo at naging isang certified public accountant noong 1980. Siyempre, tuwan-tuwa ka nung nakagraduate ka. Sabi ko nga pagka-graduate ko, well, i-give up, hindi na ako, umalis na ako sa mga tiyahin ko. Sabi ko, now, I have to pursue my profession. CPA ako eh. So, what I did, namasukan ako sa isang multinational company as a cost accountant. Unfortunately, parang yung gawin ng katawan ko, hindi na ako sanay nang namamasukan. If I will spend this much time running a small business of my own, I think I will be better off. So, yun lang. Yun nga, after ilang months lang sa pamamasukan, nag-quit ako ng job, bumalik uli ako sa pag-aalahas. Noong 1982, puno ng determinasyong maabot ang pangarap sa buhay. Nagtayo ng isang jewelry business na pinangalanan niyang Boy Atienza Jewel Art. Nung panahon na yun, ipon ako ng isang singsing na horseshoe na panlalaki. Yun ang tanging alahas na naipundar ko para sa sarili ko. So, ang ginawa ko, nung naisipan ko na kailangan ko na magtayo ng sarili ko, ibinenta ko sa halagang 15,000. At yun ang ginamit kong kapital para makapamili ng mga tools, umupa ako ng isang maliit na apartment,
nag-hire ako ng 2 manggagawa. Tapos the rest, nangungutang ako ng ginto sa mga magiginto dito sa may kawayan. Inabot kong nalugi nung araw. I tried to invest yung konti kong pera sa ginto. Naubos lahat, nagkabaon-baon ako sa utang. Hanggang sa talagang totally, I was wiped out. Ubus kami talaga siguro that was about 1980, 85 or 86. Talagang totally, ubus ako. That same year, ang ginawa ko na lang, pinagdoble-doble ko ang trabaho ko. Talagang araw at gabi, walang araw, walang gabi. Talagang sipag at tiyaga. Kayod, hanap ng customer. And then so happen, nakakuha ko ng isang magaling na customer that year na nasupplyan ko ng produkto. And hanggang ngayon, customer ko pa rin sila. Yun, nakabangon ako at unti-unting lumaki. Naging maganda ang takbo ng jewelry business ni Boy at kasabay ng kanyang pag-asenso, unti-unti rin namang umahon sa kahirapan ang kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng trabaho. Sinabi po niya sa amin na kahit humina o lumakas po yung gawa namin, basta ang mahalaga daw po, sama-sama po kami. Nagpapasalamat kami kasi yung opportunity binigay niya sa amin para hindi rin mag-grow sa career, kundi as a person. Magaling siyang mag-handle ng mga tauhan niya, magaling siyang makisama, parang kaibigan lang, kamag-anak kami pong ituring kaming lahat. Actually, isa naman talaga sa gusto kong mangyari lagi, at even ever since, makatulong no? I always wanted to share. Kung meron man akong makuha, I always wanted to share something sa mga ibang tao. Panuntunan ko yan simula noon hanggang ngayon. So, nakapagturo tayo ng mga out-of-school youth, marami alam mo yung mga karamihan sa mga manggagawa namin, mga walang edukasyon yan Swerte na yun nakaabot ng high school. But we were able to give them a decent way to live. Kumikita sila na maayos, ako pagtataguyod ng pamilya, and that's a good thing. Sa pagtatagumpay ng kanyang jewelry business, alam ni Boy na kalakip sa kanyang pag-asenso ay may magandang layunin para makagawa ng mabuti para sa kanyang mga kababayan. Isa na siguro yung determination to succeed. Magtatrabaho ka, magtsatsaga ka. Alam mo, ang sikreto namin, ever since, lalo na sa uri ng ginto, kahit sabihin mo, yung 1-2%, alam mo, this is one of the major problem of the industry. Sinasabi nila 14, pero hindi naman 14, para maibenta nila ng, well, we have never done that. We are very strict sa quality ng produktong ginagawa namin at binibenta. So, yun ang naging basic na panuntunan ko. Kailangan pagbutihin mo, gawin mong pinakamaganda. And I'm sure bibilin niya ng tao. Yan ang ating bidang Pinoy. Sa kabila ng pagtatagumpay sa negosyo at sa buhay, hindi pa rin ito nakakalimot na lumingon sa pinanggalingan at tumulong sa mga kababayan upang makaahon sa kahirapan. Papakita na ng ating young entrep ang kanyang kakaibang business at matuto ng ilang mga business tips mula sa ating Entrepinoy at muling maantig sa kwento ng ating maswerteng Pinoy.